Good evening, everyone. I hope all of you are okay. Sa mga nasa loob ng simbahan ngayon, sa mga nakatutok po sa kanya-kanyang mga cellphone or computer, wherever you find yourself right now, I hope you are all okay and good. Naalo ko tuloy, minsan, back when I was still a seminarian, may nakasulubong akong tao, tapos binati ko siya. Ako, good morning po. Immediately lang sagot niya sa akin, anong mabuti sa umaga? Tapos the following day na naman, binati ko ulit siya, and the same reply, ano mabuti sa araw? Naisip ko siguro, he must have a bad and rough day. I wish all of you are indeed good. Kasi alam niyo po pala, para kay St. Thomas Aquinas, na kung saan that is also the position of the Catholic Church. Pag sinabi na, I am good, my life is good, ibig sabihin, nakikita pa natin ang ating ginagawa at ang mga nangyayari sa paligid natin, may purpose pa, may order, at may reason. We feel good because things still have meaning for us. Kaya nga in opposite, sa kabaliktaran, pag ang isang tao do not feel good, meaning he or she see no reason at all. And when that happens, things around us become senseless, palutang-lutang, because we don't anymore see value, good. We cannot anymore see value. We cannot anymore see goal. We cannot anymore see sense and meaning around us. Kaya maganda, every day, check your family members if they're still good. Can we check ourselves? And since we cannot talk because of our mask, naisip akong paraan how to check one another. Tanyo yung katabi nyo, sabihin nyo, pag sumagot siya ng, ibig sabihin, okay pa siya. Ibig sabihin, pag hindi yan sumagot ng okay, he is not good right now. Pacheck nga. Rebs. I hope ang sagot nyo ay okay pa. We are still holding on. So again, my wish to all of you this Christmas of 2020, may you all continue to find life good. That our life and things around us has still reason, value, and meaning. Alam niyo po kasi, this 2020 has been so rough to all of us. Parang lagari, hindi nahasa. It has been very rough for all of us. Our journey had been very difficult. But all along, I hope we still see na even in the middle of all these pains and hardship, makasabi pa rin natin, life is still worth living. That life is still worth living. Kung maalala nyo, yan po yung battle cry ni Ninoy Aquino. The Filipinos are worth dying for. Ibig sabihin, hindi pa tayo nagsisisi, gumising sa umaga. Hindi pa tayo nagsisisi na huminga. Hindi tayo nagsisisi dahil nakikita natin may dahilan pa at meron pa tayong aabutin to accomplish a goal. Life is still worth living. Kasi bakit po pala? Because there's a God who accompanies us in all these journeys. May Diyos na masasandalan, may Diyos na kakampi, may Diyos na kalakbay at kasama. At itong Diyos na ito ay ipinila po sa atin. Kaya nga po, if you notice, yung aming mga decoration ngayon, kinausap ko yung aming IT na i-flash sa screen yung una, paki-flash po nga ng ponsetya. If you notice, maraming pula, ponsetya. May symbol po yan kasi red remind us of fire, apoy. Apoy gives us warmth. And when, di ba kung may mga asawa kayo, may mga boyfriend, if you remember, when your children hug you, you feel warm, you feel tender care. Tapos pangalawa, red reminds us yung buhay. Kasi ang katawan natin, pag mainit pa, may buhay pa yan. Sabihin, red reminds us of
warmth, and life which only God can give. Pangalawa naman, may bangka. If you notice, may bangka po, di ba? Nakasakay si Saint Joseph, si Mary, at yung crib sa bangka. Kasi yung bangka represents yung ating paglalakbay, and all of us has been journeying this life. Lalo na ngayong COVID-19, siguro marami sa atin iba't ibang klase ng hampas ng alon ang dumating sa ating buhay. And I can imagine some of us may be at the point of breaking up. Ngunit pinapala sa atin in all these journeys, ang ating bangka may nakasakay. Ang nandyan ay si Mary, Joseph, at ang sagol na si Jesus. At ang message po na gusto namin iparating sa inyo lahat na sana in our faith, ayin natin sila in our journey. Huwag natin suluhin po ang ating paglalakbay. Huwag natin isipin na kaya natin ito mag-isa. Kasi after all, God the Father sent His Son, that Jesus will be with us, with Joseph and Mary. At pangalawa, ang gusto po namin iparating sa inyo lahat sa pamamagitan ng bangkang ito, anamang sana pinagdaanan natin ngayon, kumapit pa rin tayo sa Diyos. If you notice, may sagwan, kasi may part tayo dyan, ipagpatuloy ang pagsasagwan. Ang Diyos tayo pa rin magsasagwan, ituloy, because God is with us in all our journey. I hope you all bring all in life. We focus our journey not on the waves. Wag po natin yung mata natin sa mga alon, but we focus ourselves on who is with us in this journey. Who is with us? The Lord Jesus. Pangalawa, we focus ourselves on who is our ultimate destiny. Kaya nga ang bangka dapat may sagwan, kasi hindi pwedeng paikot-ikot lang sa baybayin. Dapat makarating siya sa pupuntahan niya. And all of us are yearning to long for God as our ultimate destiny. At alam niyo po, itong mga alon na ating pagdadaanan, nakakatakot man sila, meron pong principle I would like to teach you. Use our suffering to our advantage. Use them to our advantage. Like whatever you are suffering right now, please don't escape them. Feel the pain if it's possible. As Christians, kaya si Jesus na dyan sa bangka, because we don't turn back our boats, but we face them head on. Why? Because suffering along the way make you more stronger. It makes you stronger in faith. It will make you unselfish. Many Filipinos, pag 9 days simbang gabi, will be praying for material. Siyempre, material things that the Lord will give us, walang problema. But the measure of our faith these 9 days will how much we will grow inside. And this is what, first of all, God can promise you. So hold on. To close this homily, I would like to leave you a story I experienced. This story back in 2007. That time, senarista pa ako. Nasa Calapan kami. So, itong ating location. Calapan Oriental, Mindoro. Part kasi po ng aming formation doon sa Calapan back in 2007. Yung may 3 weeks na makikipamuhay kami sa mga mangyan. Ang mangyan ay, they are the indigenous people of Mindoro. Doon ako napunta sa Socorro, sa bundok, bulubundukin ng Socorro. At ako ina-assign sa isang pamilya. May tatay, may nanay, may 8 anak. Ano sila? Tapos pagdating ko talaga doon, baba ko lang ng motor. Tamang-tama pala yung nanay na malengke din. Hinabol niya kasi parating pala ako. Bumili ng 10 kilong bigas. Pero sinabihan niya na ako, naku frater, di po masarap ang pagkain namin. Kasi nga yung taong ito, hindi nagbunga ang mga saging saba. Ay ko, bakit po hindi nagbunga ang mga saging saba? Siguro, Father, nabaog po yung lupa. Nabaog, sabihin, hindi ayaw mamunga. Kasi daw last year, may dumating na malaking bagyo. Sabi, ang interpretation naman yan, baka Father, sa sobrang hampas ng mga hangin, nabaog po yung lupa. Ngayong taon, ayaw po mamunga. Pinapakita niya pa sa akin yung imbakan. Alam mo, frater,
Dati araw-araw, laging puno yan na imbakan na yan. Oh. Ngayon halos wala po na laman. Tapos kung meron man po kaming napitas na saba, ayaw nang po bilhin ng mga dealer na papuntang Manila kasi mga payatot daw, hindi daw bibili ng mga taga Manila. Kasi ang gusto ng mga taga Manila, yung malulusog na saba, mahaba. Pero alam niyo po, sa pakikipamuhay ko sa kanila for 3 weeks, my life was changed. Kasi una, naobserbahan ko yung tatay was a very responsible father. Kasi pag kumakain kami, circle, walang table, at makita mo talaga yung tatay, yung mga anak na maliliit, pinapakain niya, tapos ang tatay nagdarasal, yung tatay ay tinuturuan yung mga bata, yung nanay naman, mapagmahal na asawa, maaruga. Tapos nakita ko yung how they live as a community. Naala ko minsan, pagtingin ko sa likod ng kitchen, may kinakatay na baboy. Sabi ko, akala ko, handa para sa akin. Tapos ng gabi, nakita ko na lang, may sabaw doon sa table namin at hinahalukay ko, may isang maliit na karne. Kaya pala, yun ang kinatay sa likod. Kasi pala sa mga mangyan, pag nagkatay ka ng baboy, you give to all, everyone has a part, everyone is included. Tapos yung mga anak din, nalata ko, magalang sila, masunurin at tumutulong talaga sa kahit bata, nagbubungkal ng kamote kasi wala ang saba eh. So ang kanilang pagkain that time, yung gabi lang. Para sa kanila ang gabi, parang taghirap sila pag gabi, dapat kanin. Mga kapatid, tapos nang pauwi na ako, iniwan ko sa kanila yung flashlight, nadala ko yung lampara, 3 t-shirt at isang short. Alam nyo pa, nang binibigay ko sa kanila yon, hanggang doon sa pinakabunso na 2-year-old, tuwang-tuwa sila, para sila nanalo ng 10 milyon. Grabe ang kanilang joy. Kung sa inyo siguro, you not appreciate it. Mga kapatid, nasa na yung aking, yung lupa man siguro ay nabaog pansamantala ng bagyo, but this Mangyan family continued to journey with God. They continue to be happy. They move forward in hope. They move forward with joy and peace. They did not give up. That's also my wish to all of you, to find good, to find life good, even in the many absurdities we are facing. Gaya nila, dahil siguro sa COVID-19, nabaog din ating mga bulsa. Nawala ang pinagkitaan, nawala ang negosyo, pero sana hindi mabaong ating panampalataya at ang kakayang magmahal, kaya umasa at manalangin. God bless everyone.